ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good evening and welcome sa aking munting channel. At dito nga ay grabe na ang pahirap nga na ginagawa nitong si Balahadja kay Don Pepe, at kumuha pa siya ng isang kasama niya na mas magpapahirap nga kay Don Pepe. At dito nga nasabi ni Don Pepe baka mahina lang sumuntok yan, at dito nga ay ni-request ni Dax na sinabi niya dito kay Balahadja na, Sir Balahadja, baka pwedeng magpakilala ako kay Lolo. At dito nga ay nasuntok nitong si Dax si Don Pepe, kaya sabi nga ni Don Pepe ay mas mahina pala itong tauhan niya kaysa sa kanyang boss. At dito naman ay nai-insulto itong si Dax sa sinabi nga ni Don Pepe na mahina pala ang kanyang pagsuntok at wala siyang lakas. At dito nga ay sabi nga dito ni Balahadja ay maghintay ka lang at meron pang isang sorpresang naghihintay sa'yo. At dito nga ay mas pahihirapan nila itong si Don Pepe. At dito naman ay tinawagan nga nitong si Carlos, itong si demonyitang si Moira, at sinabi niya nga dito na kung ano man ang kanyang mga plano ay huwag na huwag niyang idadamay at isasama nga ang kanyang anak na si Zoe, dahil pag nagkataon ay ibubulgar nga daw nitong si Doc Carlos ang lahat-lahat ng kanyang mga baho at ilalaglag siya. Ngunit hindi naman nasindak ito ngang si demonyitang si Moira, dahil parehas nga lang sila nitong si Doc Carlos na meron ding bahong itinatago. At dito nga magkakaalaman, matira matibay sa kanila kung sino ang paniniwalaan ng kampo nitong si Miss Lynette Santos at itong si Doc RJ Tanyag. At dito naman ay tinawagan nga nitong demonyitang si Moira ang kanyang anak na bruhang si Zoe. At dito nga ay nagkasagutan sila dahil nga sa ginawa nitong si Zoe na ipinagtapat ang lahat-lahat dito nga kay Doc Carlos ang kanyang pinaggagawa, kaya't nagkasagutan sila dito. At sinabi nga naman dito ni Zoe ay mapagkakatiwala naman at ito naman ay ang kanyang tatay. At sinabi nga dito ni Moira na hindi mapagkakatiwalaan ito ngang si Doc Carlos dahil isa itong selfish na tao. Ngunit sumagot naman itong si Zoe at sinabi nga niya na parehas lang kayong selfish. At dito nga nagalit itong si demonyitang si Moira, kaya gigil na gigil naman sa galit din itong si Zoe, kaya pinatay niya nga ng cellphone itong kanyang demonyitang si Mami Moira. At dito naman ay talagang halos ayaw tumigil ni Dr. Annalyn Santos sa paghahanap nga ng ebidensya para malaman kung sino talaga ang mastermind ng pagkawala ng kanyang lolo Pepe. At dito naman ay lumibot nga itong si Chang Susan kasama si Josa sa bahay ni Doc Carlos. At dito sinabi nga dito ni Miss Lynette Santos kay Doc Carlos nandun sila Chang Susan at si Josa. Dito nga ay nagalit na naman itong si Doc Carlos at bakit daw nandoon siya sa kanilang pamamahay. At dito naman ay narinig nga at nagtataka na itong si Chang Susan kung sino ba ang may ayaw. At sinabi niya nga na si Doc Carlos daw ba, mag-iingat ka Doc Carlos dahil hindi basta-basta yung mga taong nakapaligid. Kaya Miss Lynette Santos, baka hindi mo alam, unti-unti ka na ring pinag-aaralan ni Miss Lynette Santos sa unti-unti mong pagsakal sa kanya. Kaya jeep na malalaman ang katotohanan, hintayin mo lang kung ano ang mangyayari sa'yo dahil pinag-iisipan ka na ng hindi maganda ng taong nasa paligid nitong si Miss Lynette Santos. And guys, ito po ang ating pakaabangan dito nga sa napaka-intense mga kaganapan dito sa Abot Kamay na Pangarap, na kung saan ay paganda ng paganda at patindi ng patindi ang bawat kaganapan at kapanapanabik ang bawat eksena. At kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po, ingat, God bless, and bye-bye!